Magandang araw mga bata. Nasa Module 2 na po tayo ng music. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang simple meter, pagtuturo ng rhythmic pattern, at time signature. Pagkatapos na pag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang nasasabi ang kahulugan ng meter at time signature, nakakabasa ng iba't ibang rhythmic pattern, at naikikilos ang katawan bilang tugon sa rhythmic pattern. Bago ang lahat, subukin muna natin ang mga natutunan noong nakaraang aralin sa Module 1. Punan ang mga kahon ng angkop na nota o pahinga upang mabuo ang bilang ng kumpas sa bawat sukat. So ito po ay tinatawag nating sukat. So dapat sa laman ng sukat, meron dyan mga bilang na pare-parehas lang. Bilang ng kumpas. For example, dito tingnan po natin yung nasa taas ng palakumpasan or time signature. Pag dalawa dito, ibig sabihin yung laman ng bawat sukat ay tigda dalawang bilang ng kumpas. Halimbawa ng number 1. Ito ay kalahating nota, 2 po to. So dalawa, okay na yan. Isang sukat na yan. And then ito, isa po, isa. Tapos kulang po siya ng isa. So anong nota ang nawawala? Tapos ito, pag pinagsama yung dalawa, isa yung katumbas niya kasi kalakalahati po itong kawalong nota. And then pag dalawa, kalakalahati. So dalawa po siya. At itong pahinga ay isang bilang ng kumpas at itong kapat na nota ay isa rin. So kaya dalawa. So, ano po ang nawawala? Ang nawawalang nota ay kapat na pahinga. So dalawa na siya. 1, 2. Ito na po yun. Ikalawang bilang, pahinga naman ang hinahanap niya. So, ano yung nawawalang pahinga? Kailangan ang laman ng bawat sukat ay 3. So, ito 3. Ito yung pagbabasihan. So, ito ay 3 kapat na nota. 1, 2, 3. So, kumpleto na siya. Ang katumbas nitong kalahating nota ay 2. So, 2 na. Plus nitong pahinga, isa. So, meaning 3 na po itong isa-isang sukat. Ito, pag pinagsama ay isa din, isa, tapos kulang po siya ng isang pahinga. Itong katumbas ng kalahating pahinga ay 2, yung isa kaya 3. So, ano po yung nawawalang pahinga? Ang nawawalang pahinga ay kapat na pahinga. So, sa 3, 4, 5 hanggang 10, subukan na po natin mga batang sumagot. Okay, sa number 3, ano po kaya ang nawawalang nota? Ang sukat dapat ay, alaman ng bawat sukat ay 4. So, ang nawawalang nota ay kalahating nota. Number 4 naman, ano ang nawawalang pahinga? Kailangan ng laman ng bawat sukat ay tig-2. 1, 2. Ito ay kalahating pahinga, kalahating kumpas, kawalong pahinga. So, isa, 2. Ito, 2 na. So, ang nawawalang pahinga ay yun, kawalong pahinga. Kasi pag pinagsama ito, isa. So, 2 na. Okay. 5. Ano ang nawawalang, nota? Ay, nawawalang nota ay kalahating nota. Pang-6 na bilang, ano ang nawawalang pahinga? Kailangan tig-3. Okay, ang nawawalang pahinga ay kapat na pahinga. Okay, pang-7. Ano ang nawawalang nota? Ang nawawalang nota ay kawalong nota. Pang-8. Ano ang nawawalang pahinga? O 2 dapat. 1, 2, 1, 2. So ano po yung nawawala? Nawawalang pahinga ay kapat na pahinga. Siyam, ano ang nawawalang nota? Ang nawawalang nota, kailangan tig-3. Nawawalang nota ay kapat na nota. At pang-10, ano po ang nawawalang pahinga? Kasi kailangan 4. Nawawalang pahinga ay kapat na pahinga. Magaling mga bata. Kung nahulaan nyo ng tama o nasagutan ninyo ng tama. Okay, pag-aralan natin at sagutan. Pero bago ang lahat, tingnan po natin ang tayo na naawiti.
Maaari nyo po itong pakinggan sa YouTube. Meron pong awitin nito upang malaman natin ang tono. So, i-observe po natin ang mga nota, ang mga pahinga na ginagamit. Tingnan po natin itong time signature o palang kumpasan. So, may sasagutan po tayong mga tanong. Okay, unang tanong. Tungkol saan po yung awit kanina? Okay, ang sagot ay tungkol sa mga batang maglalakad o may puntahan. Pangalawa, so ayon sa kanta, anong uri ng mga nota at rest or nota at pahinga ang ginamit sa awitin? So, titingnan po natin ulit. Yan, tingnan nyo po yun ulit. Okay, kapag natingnan nyo na po, ang sagot ay yun, merong 4 na nota doon, merong 8 nota, merong kalahating nota, at ang pahingang nakita doon ay quarter rest or 4 na pahinga. Pangatlo, ano ang meter ng awitin? So, sa bawat sukat, ilang metro or ilang bilang ng kumpas ang nakita nyo? Okay, sagot. Ang meter ng awitin ay 2, magaling. At pang-4, ilan ang bilang ng kumpas ng bawat measure or bawat sukat? So, kung nabilang nyo po kanina, ilan po yun? Okay, ang sagot ay 2, magaling. Ayun, punta na po tayo sa balikan. So, ayan, para mas lalo tayong ma-familiarize sa bawat kumpas or bilang ng kumpas ng bawat sukat na ating pag-aaralan, babalikan po natin ang katumbas ng mga sumusunod. So, sagutan natin mga bata, ilan ang katumbas ng mga sumusunod na nota at pahinga? Ang katumbas ay 4. Pangalawang tanong, ilan naman ang katumbas ng sumusunod na simbolo, nota o pahinga? Kalahating nota, kalahating pahinga. Okay, 2 kumpas. Ano naman or ilan naman ang bilang ng kumpas ng 4 na nota at 4 na pahinga? Tama, 1 kumpas. At panghuli, ilan naman ang bilang ng kumpas ng 8 nota at 8 pahinga? Okay, tama, kalahating kumpas. Okay, tandaan po natin ang mga yan, mga bata. Huwag po natin kakalimutan. Ulit. Whole note, whole rest, 4. Half note, half rest, 2. Quarter note, quarter rest, 1. 8 note, 8 rest, 1 half. So, ayan po. Explain na natin, ating tuklasin. Ang meter ay isa sa mga elemento ng ritmo. Ito ang pagkakapangkat-pangkat ng mga kumpas o pulso sa musika. Maaari ito ay 2, 3 o 4. So, sa kantang tayo na kanina, ito ay mayroong 2 metro. Dahil ang bilang ng kumpas ng bawat sukat ay 2. So, ayan po. Binilang natin yan, 1, 2. Isang sukat. 1, 2. Isang sukat. 1, 2, isang sukat, at 2. So, kaya yan yung katumbas ng bawat nota. So, pag pinagsama yan, isang sukat, ito yung nag-divide sa kanila. Yan ang ibig sabihin na isang sukat, isang sukat, isang sukat, isang sukat. So, ibig sabihin yan, mayroong 2 kompas o 2 metro or meter sa bawat sukat o measure. Next natin aalamin, time signature or palakumpasan. Ito po yung nakikita natin sa tabi ng G-clef. So, ang numero na nasa itaas ay nagsasaad ng bilang ng kumpas. So, ayon dun kanina sa tayo na 2 yung bilang ng kumpas na nabibilang. At ang ibig sabihin ng numerong nasa baba ay uri ng nota na tumatanggap ng isang kumpas. So, sa nakikita po natin dun kanina, yung tumatanggap ng isang kumpas ay 4 na nota. Kaya 4. At 4 na pahinga. Kaya 4 po. Kaya 2, 4. Hindi po siya 2/4, kundi 2, 4.
bilang number. 2, 4, 3, 4, 4, 4. Wala po siyang hati sa gitna ha. 2, 4, 3, 4, 4, 4. So, kanina dun sa tayo na awitin, 2, 4 yun. Ayan, pag-aaralan natin yung tayo na. Ayan, yung sa rectangle na to, sukat ang tawag dyan. Ito namang nasa tabi ng G-clef ay time signature or palakumpasan. Ito naman yung sukat, sukat, at sukat. Sukat po ang tawag dito, sukat, 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 sukat. So, dito, sa isang ganito, o luwarang ritmo po ang tawag dyan, meron pong 4 na sukat. At ang tawag sa naghahati sa bawat hulwarang ritmo na dapat ang hati ay parehas na sukat or bilang ng kumpas ay bar line. Ulitin ko po, ang tawag dito sa nagde-divide or naghahati sa bawat nota o pahinga sa pare-parehong bilang ng kumpas ay bar line. So yan, nalalaman natin na dalawang metrong sukat nito sa pamamagitan ng ginurupong notes gamit ang bar line. So yun yung naghahati. So ayan po yung guhit patayo. Siya talaga yung naghahati. Bar line. Ulitin ko po, bar line. Ayan. Yung isang buong ganito, ang tawag po dyan ay hulwarang ritmo. So, pinagsama-sama po siya ng mga nota at pahinga sa isang ganito. Okay, hinahati po siya ng bar line. At ang bawat hati ng bar line ay depende sa time signature na nakalagay. Pag dalawa, so ang laman ng isang sukat ay dalawa din. Dalawa, dalawa, dalawa. Okay, to summarize, so alamin natin yung mga terms. Yan. Ang tawag po ulit dito ay time signature or palakumpasan. So, number sa taas, yun yung bilang ng kumpas. Next po ay sukat. Yun po yung hatian, yung naglalaman ng kumpas. Ayan. Ang naghahati sa sukat ay tinatawag nating bar line. Kapag ang laman ay dalawa, bawat sukat ang tawag naman dyan ay metro, dalawahan. Pag tatlo po ang hinahati ng bar line or sukat or tatlo sa loob ng isang sukat, tatluhan. Kung 4 naman po ang bilang ng kumpas sa isang sukat, 4. At ang tawag sa lahat ng ito ay hulwarang ritmo. Kung maliwanag na po. Ayan, pag-aralan natin, tingnan natin. So, ang bilang ng bawat nota ay ayon sa palakpak. So, ito, isa. So, isang palakpak din yan. Ito, dahil kalahating palakpak. Pero mabilis ha. So, ipalakpak ko to. Isang sukat. Okay. Okay, iyan po. Ito naman ay ipalakpak ko. Ito naman ay ipapalakpak ko isang sukat. At ito. Okay. Kayo na rin po ang magpalakpak ayon sa nakikita ninyo. Tingnan nyo naman po yung simbolo ng kamay. Yan din po yun. So, ulitin ko po ang palakpak nito isang sukat. Ulitin ko po ha. Okay, isa, kalahati, kalahati. Ganito po. Isa, kalahati, kalahati. Mabilis pala yun. Ulitin ko po. Isa, kalahati. Tapos, pangalawang sukat, isa-isa. Tapos, ito naman ay isa, kalahati-kalahati. And last ay dalawa. Isang palakpak and then isang ng kamay. Kayo na po bahala magpalakpak niyan mga kids. So, remember, paano po nabubuo ang isang measure? Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng notes at rest, nota at pahinga at ginagamitan ng bar line upang makabuo ng pangkat ayon sa nakasaad sa meter. Okay, wala na pong katanungan. So, ang gagawin sa Google Classroom or sasagutan lamang sa module ay mga sumusunod. Ayan lang po. Pakitandaan, pag wala na po, maraming salamat po.